Master Jet, may ikukonsulta lang po sana ako about po ito sa pag-ibig, loyalty. Nag 10 years po ako 3 years ago. Plan ko sana mag-apply ng 10th year ko sa pag-ibig. Kaso pagpunta ko sa pag-ibig, di daw ako qualified. Kasi may gap si DepEd na 2 months. Wala akong remittance. Sabi naman ni DepEd, sadya pong walang remittance kasi PVP daw po yun ng May and November. So, nainis na lang po ako. Di ko na po inaasikaso. So pag 20th year ko sa pag-ibig, wala din ako chance makaklaim or magpapalipas lang ako ng 2 months para makomplete ko po yung months. Ganun po ba yun, Master? Salamat po. So ito po ay tungkol sa kanyang contribution sa pag-ibig, no, na gusto niya sanang maklaim. Kaso hindi nangyari dahil doon sa 2 months na gap. No, walang remittance si DepEd in her name ng 2 buwan. So tinanong ko yung sender and it was confirmed na by that time ay bago pa lamang talaga siya na in sa DepEd sa service. So it's true talaga yung sagot sa kanya ni DepEd na dahil yun sa PVP, Proportional Vacation Pay. So dahil doon sa bago pa lamang siya sa serbisyo, pagdating ng bakasyon, wala pa siyang sapat na na-earn na PVP days. Kapag wala pong ganon, edi hindi ka po magkakatanggap ng sahod. Ngayon, pag wala kang sahod, ay talagang walang remittance. So, yun nagkakaroon ng gap doon sa record ni Pag-ibig. Gusto ko lamang din pong mabanggit na years ago, ay talagang pwedeng ma-withdraw, no, yung contribution natin sa Pag-ibig on our 10th year. No, pwede talaga siya dati. Pero nagkaroon ng bagong circular si Pag-ibig na hindi na pwede yung 10. Ginawa na siyang 15. Pero provided na wala ka talagang cap. So siguro that time 3 years ago, ayon sa sender, maybe 2020 ito nangyari, ay nag-process siya sana ng claim for the 10th year pero hindi siya eligible dahil doon sa gap. No, so nasagot na po natin yung gap. Yun yung reason ng gap. Hindi po yung kasalanan ni DepEd, hindi din po kasalanan yon ni personnel, no? Yun ay talagang part talaga ng process, part talaga ng legal na pamamaraan. Kasi talagang pag wala ka pang na-earn na PVP, wala kang sahod, talagang walang remittance. So parang biktima ng timing ng pagkaka-hire itong ating sender. Pero it doesn't mean naman na ma-forfeit talaga, no, yung naging contribution niya sa Pag-ibig. Sa ngayon ay 15th year na yung pwedeng partial withdrawal. Pero since merong gap na 2 months itong sender, so hindi din po talaga siya makakatanggap on her 15th year or his 15th year. Ngayon, yung solution dyan is doon sa maturity. No, maturity ng ating savings sa Pag-ibig kapag nakapag-contribute na tayo ng 240 months. Yun ay 20 years. So ito yung sa last part ng kanya mensahe. Kapag 20th year niya, it means na 238 pa lang yung remittance kasi mayroong 2 months na gap. So mag-i-extend lang ng 2 months para makompleto yung 240 months na contribution. Kapag nangyari po yun, na kompleto na yung 240 months, ay pwede na siyang process ng maturity claim niya sa Pag-ibig. So yung buo na contribution niya for 240 months plus share ni DepEd plus dividends sa Pag-ibig, yun ay kanyang matatanggap. Okay? Ngayon, after that, magsisimula na naman yung contribution kasi hindi po mapuputol yung deduction ng Pag-ibig. So next claim po niya is kapag nag-retire na. So may matatanggap pa rin. So ganun po yung mangyayari. Kaya nga po dapat talaga na maintindihan din po natin yung sitwasyon ng PVP, especially kapag bago pa po tayo sa serbisyo and tayo ay pumasok sa serbisyo ng nasa kalagitnaan or patapos na yung school year. Okay sana kung pumasok tayo sa serbisyo ng start ng school year kasi hindi tayo apektado sa PVP the following year. No, walang epekto kasi kompleto yung service natin sa school year na yon kapag na-hire tayo sa simula.
Ngayon yung problema talaga kapag nandun ka sa gitna ng school year o kaya sa katapusan kasi talagang magkakaroon ng problema pagdating sa sahod mo during bakasyon dahil po sa hindi kumpleto or talagang maliit lang na nakuha mo na, na proportional vacation pay or PVP days. So yun po yung ating sagot at ating explanation tungkol po sa sitwasyon na ito na naranasan ng isa po nating kasamahan sa DepEd.